Ano ba yan? Hello, magandang araw po. Nagbabalik si Mall. Friday po ngayon, hindi kalamigan, kaya di tayo mangangatog ngayong araw na to. Naparating po ng malawalhati sa office. Mabilis lang ang biyahe kapag lumabas ako ng mga 7:30, 7:45. Naiiwasan ko yung traffic dun sa may York Mills and Bayview. So, have a good day. Ako'y nagbabalik. Magpe-prepare tayo ng breakfast. Inagahan ko ang pagpunta sa work para maiwasan ko yung traffic at saka dito na ako magbe-breakfast para hindi ako nagmamadali. Kasi pag umalis ako ng 8 o'clock sa bahay, 40 minutes nun mapupunta sa traffic. Matetenga ka lang doon sa street. So, dito na lang ako matenga, kakain pa ako. Yung aking 1% na cottage cheese at saka yung Basil Light margarine, dito butter eh. Sabi ng doktor bawal butter, pero alam ko margarine hindi rin siya mabuti sa katawan, pero yun ang pinirescribe niya eh, yung Basil Light daw. Espresso machine ito, pero dito ako kumuha ng kape kasi wala kaming coffee machine eh. Bibili nga ako ng coffee machine soon.
Hindi mo kung gamot eh. Ito na ang ating finished product. Okay. Bagel na may cream cheese at 1 full glass of water. Kain po tayo. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po si Tita Mol. Kung bago po kayo sa channel, paki-hit ang subscribe button at paki-share. O, diba? Professional. Medyo kailangan i-flex yung channel eh, di ba? Kasi marami talaga kayong mga matututunan. Alam niyo po, medyo nabulabog ang mundo ng mga international students kasi marami pong mga mangyayari within the next 2 years. Lumabas po si Immigration Minister Mark Miller noong Lunes. At may mga announcements po siya tungkol doon sa pag-cap or paglimita ng mga international students na bibigyan ng permit na makapunta sa Canada. Basically po, yung cap ay ilalagay dahil napansin ng mga ekonomista na yung mga institutions o yung mga school nagre-rely sila sa mga international enrollments para ma-boost yung revenues nila, na wala namang na plano doon sa housing o yung quality ng education. May napapalitaan pa nga ako minsan yung mga ibang international students, nakapila sila sa may food bank. Kasi yung food bank ko, para po yan sa mga homeless, yung mga pamilya na medyo gipit po. May mga panahon na pumupunta sila doon sa food bank, binibigyan sila ng mga quality food. At mga ano po yon, donation at saka volunteers po yun. Napapansin po lately na may mga international students na pumipila. Karagdagan pa po dito yung may mga, marami po kasi mga homeless na karamihan po sa kanila or most of them mga refugees na nung hindi pa sila na bibigyan ng temporary housing, nandun po sila sa kalye natutulog. So, yung mga hindi po nabibigyan ng mga tulong ng mga temporary housing, pumupunta po sila sa shelters. Meron din namang instances na yung pati yung mga international students nakikikompete sila dun sa shelters. Considering na hindi naman po dapat dahil yun na, diniklara nila nung sila ay nag-apply ng international students na meron silang mga means para magstay dito ng comfortably, di ba? Yung mga number ng international students sa Canada nag-grow ng 1 million by the end of 2023. Kalahati po nun pumunta sa Ontario. So, ang Ottawa po, yung government ng Canada, mag-i-issue siya ng 360,000 undergrad study permits for 2024. Ito po ay 35% na reduction from 2023. So nakita niyo po na parang ang laki ng tatagpasin doon sa ini-issue nila na normally na student visa, tinatawag, or study permit. Ang Ontario ang nag-host ng pinakamalaking number ng international students. Kaya most probably ang magiging intake cut niya ay 50%. So kalahati po ang matatanggal sa quota ng Ontario. Paano naman po yung mga spouses ng international students? Di ba pwede po silang magtrabaho? Open work permits will only be made available to the spouses of international students in master's and PhD programs. Yung mga spouses po ng international students sa mga ibang levels of study ay hindi na eligible na mabigyan ng work permit.
So mabagsik po yun kasi yung international student na partner, mawawala na ng possibility na makapagtrabaho yung kanyang asawa. So, saan sila kukuha ng ikabubuhay nila at saka ng tuition nila, di ba ba? Yung CAP ng Ottawa is aimed at, I'm gonna quote, easing the pressure that foreign students are putting on services on housing and healthcare. Matindi po kasi ang problema ng housing sa Canada. Okay, I'm gonna speak about Ontario, hindi na lang iba kasi wala naman akong masyadong exposure sa ibang provinces. Pero matindi po ang homelessness dito sa Toronto at sa Ontario. Ngayon, mas marami pa daw na nadadagdag na temporary foreign workers doon sa, kukumpara mo doon sa traditional immigration. Nalalamangan pa ng mga temporary foreign workers, yung mga imigrante, yung mga permanent resident na dumarating dito. The number of newcomers has grown so dramatically that the economy can no longer absorb them, sabi ni Deputy Chief Economist Benjamin Tal. Foreign students are not the problem. They bring many benefits to Canada. The problem is that the numbers grew so big, so fast in recent years that they stretch the housing capacity at saka yung health services. So, the new changes may address schools. Ito pa po, isa pang issue. Schools that are abusing the system by churning out foreign students like puppy mills. Bigyan ng mga permits yung mga ibang eskwela, and then they provide subpar education, sabi ni Immigration Minister Miller. So, yun po yung mga factors kung bakit kailangan ng ICAP yung mga pag-i-issue ng work permits for international students. Yun nga, sa housing, sa health, at saka para i-address din yung quality ng education excuse me, ng mga ibang mga eskwelahan. Ito pa mga eskwelahan ay nagcha-charge ng napakataas na tuition fee na parang doon na lang nila binabase yung pag-float ng kanilang eskwelahan. So yan po yung mga bagay na mga reasons kung bakit ikakap ang pag-i-issue ng mga international student visa or study permits at yung opportunities ng kanilang mga spouses na makapagtrabaho. So within the next 2 weeks, magpapalabas po sila ng mga announcements patungkol dito sa pag-cap ng pag-i-issue ng study permits at saka yung mga work permits. So, abang-abangan po yan ng mga international students na nandito na sa Canada. At lalo na po yung mga papasok pa lang ng Canada or yung mga nagpaplano pa lang na mag-apply. So, magkita-kita po tayo mamaya ulit. Meron man ako ikukwento tungkol doon sa mga parks dito sa Toronto. See you later! Fast forward January 27, 2024, ito po yung itsura ng hill ngayon. Walang snow. Pero dito yon yung si Arnil nag Mission Impossible stuntman siya dyan. So nagpalabas ang city ng bylaw or guidelines na pinagbabawal ang tobogganing sa 45 parks. Etong Seneca Hill hindi siya kasama sa Kasi tignan nyo, cameraman, halika, lapit ka. Ang mga hazards po ng tobogganing, pag dumaos-dos kang ganyan, minsan may mga trees, mga stumps o mga parang obstructions na pwedeng ika-injure ng mga nagtatabogan o mga nag-i-sled. So kaya po pinagbawal.
Ngayon, merong counselor sa Toronto, sa Scarborough, na hindi nila gusto yung ban. Kasi nga naman, may tinatawag nilang risk play. Yung tobogganing is a risk play. Kailangan daw yun ng mga bata para sa kanilang mga decision skills, para sa mga pag nag-face sila ng mga adversities, ano yung gagawin nila. So, at this point, nagdi-discuss pa yung council at saka yung mga nagpalabas noong guidelines na yon. Definitely, walang snow, pero maraming putik. Kaya uuwi na kami. So, please like and subscribe po sa Tita Mo's channel. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na vlog. Have a good day!